Magandang araw po sa lahat. Welcome po, Buhay Amerika with Ate D. Ayan, sa nakikita nyo po ay nandito pa po ako talaga. Pasensya na po, ito ang video ay late upload po natin. Ito po ginawa ko nung bago po akong nagkasakit. Kaya ito po ay Thanksgiving. Yan po ang so dito sa video na ito, papakita ko po sa inyo na nagluto po ako ng turkey. Ito po yung unang-una ko na pagluto ng turkey. Kaya sana po mag-enjoy kayo sa video ito at sana mapanood nyo po at pwede nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan or pamilya. Ito na po, ang turkey po ay napakalaki na pakabigat. Kaya hindi ko po siya nahugasan hindi ko po siya pwedeng linisin doon sa sink kasi ang sink maliit lang. Ang turkey po ay napakalaki. 14.5 pounds. So, ilang kilo ba yan sa ating kinilo? Basta malaki po siya at mabigat. Kaya dito ko po siya nilinis sa lamisa sa labas. Ayan, nilinis ko po muna yung lamisa na yan. Sanitize ko pa bago ko ilagay ang turkey dyan. Kaya ayan, hinuhugasan ng mabuti kasi alam nyo, kailangan talagang malinis ang pagkakaluto ng turkey. Hindi po ako marunong magluto niyan. Itong first time ko, sana sabi ko na. At inano ko lang po to, nanood lang po ako ng mga video sa YouTube kung paano lulutuin ang turkey. Kaya susundan ko lang yon at sana makukuha ko ang tamang idea or tamang way ng pagluto. So ito, linis na natin, dinala ko na sa loob ng bahay. Ayan, nasa sink na, dyan sa counter at kailangan, kasi napapanood ko lang, diba, ang instruction or ang mga video, kaya sinunod ko din. Ayan, ipapat natin yung talagang i-dry natin ang katawan ng turkey sa paper towel po ang gamit. Kaya iyan, i-dry ko muna yan siya bago natin anuhin. Kasi alam niyo po sa tradisyon na po talaga yan ng mga taga-US or Amerika na magluto ng turkey. Kaya dati-dati, alam nyo, may isa kong kaibigan talagang marunong magluto ng turkey. Kaya lang, siyempre, umuwi na sa Pilipinas. Kaya walang no choice talaga. Kaya kailangan magsikap or kailangan matuto. So, ngayon, natapos na natin dry ang turkey. So, ito, gagawa tayo ng concussion or paghalo-halo na mga ingredients para sa brine. Kasi dapat kailangan iba-brine muna ang turkey 24 hours. So, ang mga ingredients ko dyan sa brining, ayan, apat na sukat or 4 cups ng tubig. Tapos lagyan natin ng brown sugar, asin, 1 cup na asin at tapos half cup na brown sugar. Ayan pong nilalagay ko dyan. Tapos painitin natin. Ayan, sasalang natin sa stove. Painitin natin, tutunawin ang asukal at asin sa apat na cups ng tubig. So, ayan, inaano muna natin yan. I-simmer lang ba? Para So, habang nagsisimmer naman tayo nung asukal at saka tubig, ito po yung mga dahon-dahon, rosemary, thymes. Ayan, hinugasan ko na. Ayan, malinis na sila. Tapos, may kasama po yan na oranges. Ang kasama nung mga herb na yan. So, ang oranges, malinis na din yan. Hinugasan ko na kanina bago ako
bago ang lahat, hinugasan ko na siya. So, malinis na siya. Ayan. Tapos, hihiwain. Babalatan lang. Kung baga, balat lang ang kailangan natin dyan. Hindi kailangan ang laman. So, akala ko mas madali kung gagamitan ko ng peeler. Pero hindi pala. Hindi pala matigas. Kaya, gagamitan muna natin ng kutsilyo talaga. So, ayan, kutsilyo talaga siya ang gagamitin natin. Ayan, ganyan-ganyan lang po ang pagka balat-balat natin ng orange. Para ang orange kasi para pang paano lang yan, pampawala ng pampawala ng langsa. So, ayan, binalikan natin yung tubig na may asukal at saka asin. Mainit na siya. So, natunaw na sila, Pero sa palagay ko, medyo pakulo-kulo pa ng konti. So, ayan, natapos na nga, So, ilalagay na natin habang mainit-init, ilalagay na natin ang ating orange peel. Tapos, ayan, peppercorn. Ayan, ang ilalagay natin dyan. Peppercorn, tapos yung thyme. Yung mga herb na yun, ilalagay natin dyan. Siyempre, pag anuhin muna natin, kung baga anong tawag doon? Yung sa Bisaya kasi, pang haros lang ayan na, pag harusin muna natin, di ko alam kung paano, anong word sa Tagalog. Ayan, pinaghaharos ko na. Tapos, mayroon din tayong bawang. Bawang, dalawang isang isang ulo ng bawang. Ayan. Siyempre, pipit-pitin natin, para maano talaga ang katas niya sa natin dyan, tubig. Tapos, siyempre, ito sa akin, idea ko lang to, Nalagyan ko ng yung ginawa kong lemongrass or tanglad na powder. Ayan. Alam nyo, napakasarap po yan. Napakabango. Nilagyan ko lang mga isang kutsara. Tapos yan, dadagdagan natin yan ng tubig na bali, gagawin natin 6 na sukat or 6 na cups na tubig na naman ang idadagdag natin dyan para magkasya sa ibabray natin na napakalaking torque. Tapos dadagdagan din natin siya ng apple juice. Ayan, dalawang maliliit lang na bottle. Ganyan. 300 ml yata yun. O yun. Ayan. So, dalawa niyan ang aking ilalagay. Ayan. Ganyan daw Ganyan ang recommended na napanood ko sa YouTube. Alam mo na. So, titingnan natin. Nilagyan ko din siya ng bay leaf or ano nga bang bay leaf? Laurel. Buti na lang naalala ko noong laurel. Laurel pala ang tawag noon, bay leaf. Yan, nilagyan ko din yan mga 3 o 2 dahon. 2 o 3 siguro ang hinulog ko dyan. Ayan. Tapos, ililipat na natin ang ating concoction or pinaghalo-halo ng mga herb dyan sa malaking hindi naman sa kalakihan na palanggana. Ayan, lipat natin dyan. Parang nakakatakot kasi para akong kasi punong-puno nga kung nagustuhan niyo po ang video ito, i-like niyo po. Tapos mag-comment po kayo below kung kayo naman ay nakaranas ng luto ng turkey. Kung ano naman ang inyong mga idea ba sa pagluto ng turkey. Ayan. Mag-comment lang kayo dyan para at least malaman ko naman, makalearn ako ng mga panibagong technique sa susunod na pagluluto natin. Ayan. Inano ko ulit. Dinaray ko ulit ng paper towel.
Yan. So, ganyan po. Pinaupo ko po siya dyan sa sa palanggana na tapos inano ko muna. Siyempre, massage natin, no? Para mas maano naman. Mas maanuhan ang lasa or kumbaga kailangan kasi dapat lubog na lubog, wala naman akong malaking malaking batya or malaking kaldero kasi dapat mas maganda kapag malaking kaldero, wala naman ako, kaya iyan lang ang palanggana. So ayan, ibabray natin, ilalagay natin yan sa refrigerator for 24 hours. So ayan na ahon na natin, no? Pag umano na po ang 24 hours. So, ayan po, yung nagluto din po ako ng niyan. Ayan po yung mga partner ng lulutuin kong turkey. So, magluto din tayo ng dyan, ng potatoes. So, ibibake ko lang yung mga potatoes na yan. Tapos, magluluto din po ako ng cassava cake. Makikita nyo po mamaya lamang at magluluto na ako ng cassava cake. Alam nyo po yung cassava cake parang siguro mga ko pa lang naluto ito. Pangalawa, kasi nagluto muna ako, nag-trial muna kasi wala naman akong alam sa pagluluto ng mga cake at saka hindi ako mahilig sa mga bake. Kaya ngayon ko lang na So ayan, ganyan po, nilagay ko lang dyan. Ayan, tinabunan ko muna, no. Kasi ang turkey ay 6 o 5 oras. 6 na oras ang pagluto ng turkey. So 6 na oras siya sa oven bago maluto. Kaya madaling araw pa lang po ay nagising na ako at inumpisan ko na pong pagluto. Tapos tinanggal ko po ang para ipakita ko po sa inyo. Ayan tinanggal ko po yung yung nakalagay na nakabalot na aluminum foil. So ito po yung cassava cake na niluto ko na. Yung cassava cake po ay talagang fresh na cassava or kamuting kahoy ang ginawa ko dyan. Ayan, medyo mukhang maganda naman, Ano ba sa tingin nyo? Comment naman dyan. Ayan. Isishare nyo po ang video ko sa inyong mga kakilala at mga kamag-anak. Ayan. Tingnan nyo po, napakaganda. Ayan. Inano ko po yung thermometer at tamang-tama naman po ang kanyang temperature. So meaning, luto na po siya. Luto na. Ayan. Ang ganda po ng kulay niya. Hindi ko pa lang siya inahon dyan sa sa ating oven. Pero pinatay ko na po yung oven. Na siya, luto na. So ito na nga, dumating na po ako. Kasi alam nyo, doon lang po kami sa bahay ng kaibigan ko. Ang dami po naming mga pagkain. Ayan, mayroon po kaming binignit or ginataan. Ginataan at saka ang dami po naming mga dessert kasi alam nyo ang Thanksgiving po sa Amerika ay talagang masagana sa matamis sa mga dessert. Tsaka siyempre meron kaming ham, mga barbecue, yun nga ang turkey. Ayan, nakaupo na sa ready na siyang slice ng bawang. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga vlog. Ay, ingat po tayong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe po. Buhay Amerika with Ate D. Salamat po. Bye-bye!